The former MMDA chairman, then mayor po kayo ngayon, first time niyo po try yung Senate. Kumusta po ang feeling at ano po yung mga struggles and challenges na kinakaharap? Well, kasi dati akong congressman, no? So madali na rin sa akin, abogado pa ako. So tapos experience ko as mayor, experience ko as secretary of the ALGS, MMDA, alam ko na kung anong batas ang kakalikutin. Alam ko na kung anong batas ang babaguhin ko. So, hindi pa man, ginawa ko na yung homework. Pero mas mabigat po ba yung ano ngayon? Yung pressure, yung mga... Lahat naman ng trabaho mabigat eh. Nung ako'y secretary, mabigat. Dahil you have to go after criminals, you have to balance your work, no? Dahil ang dami mong hawak dito. Kung may mga legal, kung ano, hindi ka natutulong. No? Pero, maski ano naman eh. Tapos yung MMDA ako, it was during COVID. Iikot ka, hindi mo alam kung sino yung kalaban mo. Nung mayor ka, hindi naman kami mayaman sa Mandaluyong. You have to recruit Mandaluyong. So in all of these positions, there's a lot of struggles. But at the end of the day, it's how we perform. Kumusta po ang acting experience naman? Lately, meron kayong mga napapanood namin. Kumusta po yun? Kasi nung ako'y nasa Lasal, nanalo kami ng play. I'm part of that. I played the USL. So meron na konting background. And as a lawyer, I memorize. So easy for me to memorize. Ang problema kasi yung internalize. Okay. So once doon ka medyo internalize mo. So ako naman, it came easily. Hindi naman ako nakakat ng direct. No? And they give me medyo may leeway. Pero naghalo ako eh. Minsan may drama. Tapos naghalo ng action. And I was led to, sabi mo sa akin, minsan may pahinga pala yan, bago ka mag-action to drama. Pero ako, halo-halo ako. Okay. Pero, well, okay naman kami. Maganda yung namin. Pero malaking challenge ko minsan. Kamukha yung kay Katrina Halilio, naalala ko. Ginawa kaya, sabi, give me 2 minutes. Umiiyak na. Sabi ko, naku, hindi ako pwede magkamali. Mas magkamali ka, di ba? Bawal matay po. Na-pressure po kayo kay Katrina. And si Matet, magaling si Matet. Pero mga 3 pages, kayang-kaya niya. Alam mo, kung medyo lumili siya, gumagano na siya, magaling mag-pivot eh. Magaling mag-pivot. And of course, later on, sila Roderick Paulati na kasama mo. Madami, puro mga batikang artista na. Nakakasabay naman tayo, kaya okay naman. Pero bakit po kayo na-convince na mag-showbiz? Knowing na ngayon kasi yung aking papel doon is as a DILG secretary, against drugs, against and then also as a lawyer. So the advocacy is the same. So para sa akin, hindi na iba. Hindi na iba. Pareho. Pero napatunayan na mahirap na career ang acting, ang artista. Mahirap dahil pagkatapos ng role mo, mag-aantay ka pa dahil kailangan gawin pa yung set. So kung minsan magsisimula ka na umaga, matatapos ka, madaling araw na. Diba? Buti nila may Eddie Garcia Law. Ayun nga. Madaling bagay yung Eddie Garcia Law, malaking bagay yun. Pero ako na ako sa mga artista, kung minsan yung waiting time yung matagal eh. Kung minsan nasa mood ka lang dire-diretso, hindi ka makadire-diretso dahil they have to fix the set pa. Pero at least it will give you time to also go through your script. So hindi ka na humingi ng tip like kay Senator Bong? Hindi naman, parang okay naman, mukhang maayos naman eh. Kung minsan, may buha ka nila biglang tutulo nasanay na rin pag gano'n may tutulo na lang ibang-iba. Tsaka alam mo sa ganyan, yung konting ikot ng ganyan, konting weak ng arata, may ibig sabihin di ba? Yung konting movement ng bibig mo, ng ano mo. So depende kung wide shot o kung sakaling mananalo po ba kayo, tutuloy niyo pa yung showbiz career niyo? Naubo tuloy ako sa iyo. Tingnan natin kung paano po. Dahil una-una kailangan ko muna talaga manalo eh. And pag nasa Senate na po kayo, ano yung pwede nyo nalang maitulong sa showbiz? Unang gagawin ko, pauhuli natin, titignan ko yung batas tungkol sa pirata. Sa pirata? Kasi kawawa. Bakit? Ang producer gagawa ng pelikula, ang artista hirap na hirap, biglang hindi pa lumalabas ang pelikula, naka-pirate na. Kumisa ka sa cellphone, ni-streamline na nila. Diba? Ay, na-experience natin yan sa MMFF. Yes, kaya bumaba ang sale.
So it should be addressed. It should be addressed. If we want the film industry to really progress, importante yan. You give incentives at the same time, ulihin mo yung mga dapat ulihin. Ha? Yan ang priority ko talaga. Batas naman po sa mga nai-involve na celebrity sa drugs. Well, it goes kaya celebrity ka, kaya hindi ka celebrity, basta drugs talagang we have enough laws on drugs. It's the implementation that's very important. Kaya lang po kasi di ba pag may mga VIP na involved, medyo. Wala talaga. Dapat talaga hulihin talaga natin. Wala. Thank you po. Thank you. Si ADG, andyan na po yan, nagsasabi. Meron po nagsasabi, it's a joke. Pero as far as we are concerned, hindi po kami affected dito. Makakampanya kami, magtatrabaho kami, lalatag namin ang aming performance at tuloy-tuloy namin manuluyo sa mga butante. Yun lang po at maraming salamat. We created, hindi pa kami pinanganak ng mayaman, pero we created an environment where investors will come. Isa lang naman hindi gusto kayo sa trabaho para dito ang pagkatapos ng pumasok na mga bakal, delegation, nagawa kami sa National Chief Test at iba-iba pa. Marami pa. So, this is same programs that all 7 cities and municipality in Metro Manila. Overwhelming po ang tiwala na binigay sa ating Panginoon. And of course, this is the President's team, the Allianza. At tama po si Camila, we have our own platform. Sama-sama po kami sa programa nito. At masikilatisin nyo ang bawat isa sa akin. Yung mga achievement namin. I come from Mandaluyong, it's one of the cities in NCR. And my record would speak for myself in housing, in healthcare, in education, etc. So siguro, maging makapaluwid na lang po ang ating mga kababayan dito. At importante naman yun it's for our future. And I do hope they hope all of us pag-aral po siya. Maraming salamat.